Lusot na sa deliberasyon ng Kamara ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon. Tiniyak naman ni PCO Secretary Cesar Chavez na masinop na gagamitin ang pondo para sa mas pinalakas na information campaign ng administrasyon. Si Melanie Mora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, kahit Biyernes tuloy-tuloy ang plenary debates dito nga sa Kamara para sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kanina nga mabilis na nakalusot sa plenary deliberations ang panukalang pondo ng PCO. Pasado alas 10 ng umaga kanina, unang sumalang sa plenaryo ang higit 2 billion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon ng Presidential Communications Office at mga attached agency nito. Personal na lumahok sa deliberasyon ang mga opisyal ng PCO sa pangunguna ni Secretary Cesar Chavez. Narito rin ang pinuno ng inyong pambansang telebisyon na si PTV Network General Manager Toby Nebrida. Nagsilbi namang budget sponsor ng ahensya si House Appropriations Committee Vice Chair Jill Bongalon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Bongalon ang kahalagahan ng pagpasa ng panukalang pondo ng ahensya sa ngalan na rin ang pinaigting na communications programs ng pamahalaan. Makalipas naman ng ilang minuto, mabilis ding nakalusot ang PCO budget proposal, bagay na lubos na ikinalugod ng ahensya. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Acting Secretary Chavez sa Kamara sa suporta sa PCO sa plenaryo. May tuturing anyang vote of confidence ang full support na ito ng Kongreso sa kanilang misyon at paglilingkod. Pangako ni Chavez, gagamitin ng ahensya ang bawat bahagi ng pondong ito ng epektibo at naaayon sa batas. The agency is responsible for crafting, formulating, developing, enhancing, and coordinating the messaging system of the executive branch and the office of the President. For fiscal year 2025, the proposed new appropriations budget of the PCO and its attached agencies and corporations amount to 2.281 billion pesos. The proposed budget is 24.37% or 735.152 million lower compared to the fiscal year 2024 budget of 3.016 billion. Angelic, sa ngayon nga ay ongoing pa rin itong plenary debates. Kanina, isa sa mga ahensya nga sumalang din ay ang DICT. The usual, Angelic, no, katulad ng mga nakaraang taon, isa nga sa mga talagang ipinupunto ng mga mambabata sa DICT ay sana mas mapaigting pa yung serbisyo ng internet sa bansa. Angelic? Yes, Mela, tama ba na next week muli nang magre-recess ang Kongreso? Paano inaasahang magiging pag-usad ng proposed budget dyan? Angelic, tama nga yan, no? Talagang nalalapit na rin yung another break ng sesyon ng Kongreso. Kaya nga dito sa Kamara, usually kasi Angelic, pag Biyernes ay walang pasok dito sa Kamara at sa Senado. Pero ngayon talagang kahit Biyernes, tuloy-tuloy pa rin yung plenary debate sila para nga maabot yung target. Ang target kasi ng ating mga kongresista, Angelic, no, by September 25 ay maipasa na sa ikatlo at huling pagbasa itong panukalang pondo para nga sa susunod na taon. Ito kasi Angelic ang mangyayari ng isang panukala itong 2025 General Appropriations Bill. So bago maipasa yan sa ikatlo at huling pagbasa, yan nga sumasalang na nga Angelic dito nga sa plenaryo yung budget ng iba't ibang ahensya para nga pag ito'y nailusot na, saka naman yung overall. Kaya Angelic, talagang hopeful naman yung ating mga kongresista na on time at on target nilang maipapasa itong panukalang pondo. Yan nga ay sa September 25. Angelic? Okay, abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.